Nagsimula na ang pagsesermon ni Padre Damaso. Ipinagkaloob mo sa kanila ang iyong mabuting kalooban upang kanilang maituro, at sa kanilang mga bibig ay hindi mo ipinagkain ang iyong mahalagang biyaya, at binulugan mo sila ng tubig upang maparang ang kanilang pagkauhaw. Sa wikang Kastila ang pahayag sa ibang bahagi ng sermon, hindi maunawaan ng mga tao maliban sa ilang salita, tulad ng Guardia Civil, Tulisan, San Diego, at San Francisco. Ang mga banal ay taimtim na nakikinig, kaya't si Padre Damaso ay nagpatuloy. Malalantad sa ating harapan ang katotohanan na sa bayan ng mga bulag, ang pisak ang isang matay siyang hari. Ang pagtinang ng munting bituin sa gabi hindi kapuna-puna, tulad ng pagtinang nito sa umaga, tulad ng isang araw. Ganyan ang katangian ni San Diego sa piling ng malalaking santo. Nagsimula ng maghikab si Kapitan Tiago at ang iba pang nakikinig. Ang hindi sumasampalataya ay pinarurusahan sa lupa sa pamamagitan ng piitan. Kaya dapat kayong iwasan ng mga babae at ipagpitay upang malikulang sa samang pinti. Ang wika ni Jesus, kung kayo'y isang bahagi ng katawang umaakay sa inyo sa pagkakasala, putulin niyo at itapon sa apoy. Ang sermon sa Tagalog ay hindi gaanong pinaghirapan ng paring isulat, di tulad ng Kastila. Winakasan sa panlalait sa mga Indio at pagpuri sa mga Pransiskano ang sermon. Tinuligsa ni Padre Damaso ang kalakaran ng panahon, ang unti-unting pagkawala ng paggalang at ang paglayo ng kalooban sa relihiyon. Ang mga parunggit na ito'y batid ni Ibarra na patungkol sa kanya. Ngunit ngayon, kapag nakasalubong ang pari ay nag-aalis na lamang ng sombrero bilang pagbati ng magandang araw po, amo. Ang mayayabang na estudyante marunong lamang ng kaunting Latin at nakapag-aral sa Maynila o sa Europa ay nakikipagkamay na lamang sa pari. At malapit na ang dilubyo ayon sa hula ng mga banal. Uulan ng apoy, bato, at apo, parurusahan ng mga palalo. Sila ay inyong layuan sapagkat sila ay ekskomulgado. Sa kabila ng pagsigaw at pagkumpas ni Padre Damaso, marami pa rin ang nakatulog. Ang katahimikan ay ginambala ng sigaw ni Manang Puti, isang lalaki ang nabuwal sa ibabaw niya dahil nakatulog sa sermon. Hayop! Lumayo ka nga! Kalabaw! Aso! Kasalanan! Ito ba ang napapalako sa pangangaral? Mga walang galang, sa tahanan pa kayo ng Diyos na nakaaway at nagmumurahan. Bunga yan ang kalsuhan ng bagong panahon. Samantalang nagpapatuloy ang misa ay may taong lumapit at bumulong kay Ibarra. Mag-iingat kayo sa araw ng paghuhugos ng kunang bato ng paaralan at huwag lalayo sa kura. Huwag kayong lulusong sa hukay sapagkat nasa Tinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay at paghuhugusan ng malaking bato. Ito'y isang malaking kalo, isang makinaryang ginagamit sa pagtaas at pagbaba ng mabibigat na bagay. Humanga ang mga manonood, pati Senyor Juan, sa taong madilaw. Kanino ninyo natutunan ang dunong sa makinarya? Sa aking ama, at natuto ang aking ama sa nuno ni Ginoong Crisostomo. Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ng taong madilaw. Hindi ko alam na si Don Saturnino. Siya'y higit na marunong siyang mamalo, gumising sa natutulog at magpatulog sa gising. Ang itinuro sa akin makikita rin ninyo balang araw. Sa kabilang banda, nakahanda naman sa mga kiyosko ang masarap na agahan. May dulang na puno ng mga matamis at tubig. Dumating na ang banda ng musiko na pinangungunahan ng maraming bata at matanda. Dumalo si Elias. Hindi siya makilala sa anyong taga-bukid. Lumapit siya sa tabi ng magpapakilos sa kalo na malapit sa hukay. Kinabahan si Ibarra. Tinanaw niya ang balangkas na kinasasabitan ng kalo. Yumukod ang taong madilaw kay Ibarra nang magtama ang kanilang paningin. Namataan niya si Elias at kumindat ito sa kanya upang ipaalala ang kanyang bilin. Sinimulan ng pagdiriwang, nangakapaligid ang mga tao, nagmamasid sa monasilyong nagwiwisik ng bendita at kay Padre Salvi na bumabasa sa mahina at nanginginig na tinig. Lahat ng kasulatan, medalya at iba pa'y isinilid sa kahang kristal, ipinaloob sa bumbong at inihinang na mabuti. Nanaog ang eskribano na dala ang bumbong na tingga at marahang inilagay sa ukang bato. Kinuha ni Ibarra ang isang kutsarang pilak na pampalitada at iniabot sa alkalde. Ngayon tinatayo natin ng isang paaralan. Sa paaralan nakasalalay ang lipunan at siyang aklat na nagtatakda ng kinabukasan ng bayan. Magpasalamat kayo sa Espanyang nagsisikap para sa inyong kaunlaran. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang reliyong Katoliko! Nanaog sa hukay ang alkalde at naglagay ng palitadang semento. Nagpalakpakan ang mga kawani. Sumunod naman ang kura. Habang siya'y nananaog, sinulyapan niya ang nakabiting bato.
Sumunod ang ilang pari at si Kapitan Tiago. Kayo naman ang maglagay. Napilitang bumaba si Ibarra. Ang dala niya ay isang kutsarang bakal. Nakatanaw sa kanya si Elias, gayon din ang taong madilaw. Ipinako ni Elias ang kanyang tanaw sa kamay ng taong madilaw. Isang malakas na ugong ang biglang narinig. Pumalo ang batong nakakabit sa kalo sa salagunting na kawayan. Bumagsak sa lupa ang buong makinarya. Nagsisigawang tumakbo ang mga tao. Nagdilim sa alikabok ang buong paligid. Nakita si Ibarra na nakatayo sa gitna sa pagitan ng torno at batong buhay at hawak pa rin ang kutsara. Sa paanan niya naroroon ang bangkay ng taong madilaw na natabunan. Hulihin ang namamahal at ipagsakdal. Tumutol si Ibarra. Pinananagutan niya ang pansamantalang kalayaan ng maestro de obras sapagkat hindi pa natitiyak ang pagkakasala nito. Pagkatapos usisain ang kalagayan ni Maria Clara, ay umuwi na siya upang palitan ang narumihang damit. Masamang pasimula. Katatapos pa lamang ni Ibarra na magpalit ng damit nang lapitan siya ng isang utusan at sabihing may taga-bukid na nais makipagkita sa kanya. Gayon na lamang ang pagkamangha niya nang makitang ang panauhin ay si Elias. Ang sadya ko'y muling makiutang ng loob. Sakaling mag-usig ang mga may kapangyarihan sa nangyaring hiwaga, mangyari lamang na huwag babanggitin ang naibulong ko sa inyo sa simbahan. Huwag kayong mabahala. Kayo'y hindi ko'y padarakit kahit na alam kong kayo'y pinag-uusig. Nagpatuloy si Elias sa pagsasalita. Kayo'y may mga kaaway, sa itaas o sa ibaba, sapagkat ang mga balak ninyo'y mabubuti. Ang inyong ama at ang ingkong ay nagkaroon ng mga kagalit dahil sa sila'y may magagandang hangarin sa kapwa. Sa buhay na ito, higit na kinamumuhian ang mga may mabubuting hangarin at hindi ang mga salarin. Nalalaman po ba ninyo kung sino-sino ang aking mga kaaway? May isa akong nalalaman, ang namatay. Nabatid ko kagabi na ang taong ito ay may iniisip na masama laban sa inyo. Narinig kong sinabi niya ang ganito, hindi siya kakaning isda na katulad ng kanyang ama. Bukas makikita ninyo ang mangyayari. Tanging sa roon, pinagpipilitan niyang magampanan ng tungkuling maglagay ng bato at kahit hindi makapagkamit ng malaking sahot, dala ng aking hinada, kayo'y lihim kong pinagsabihan. Ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pagdaramdam sa pagkamatay ng tao. Kung buhay pa sana ito, maaaring makapagsiwalat ng mga lihim. Ang katarungan po'y bulag, at sakaling mabuhay ay maaaring pawalang sala ng bulag na hukuman. Ang Diyos na ang humatol sa kanya. Ang Diyos ang makapangyarihang hukuman. Napansin ni Crisostomo ang mga latay at maraming gurlis sa malaking bisig ni Elias. Ako'y naniniwala sa Diyos. Siya lamang ang may karapatan sa buhay, at hindi dapat isipin ng tao na palitan ang kapangyarihan ng Diyos. Nang babagsak na ang bato, ay pinigilan ko ang tampalasan. Kami magkasama ngunit siyang nasawi, at hindi ako. Kung gayoy, kayo ang... Opo, nakita ko ang kanyang pakana. Kaya't nang magtangkay, hinawakan ko. Ang nangyari kagustuhan ng Diyos, kaya't hindi dapat tangkain ni numan. Nasaklawan siya sa kanyang kapangyarihan. Nagtanong muli si Ibarra, ngunit iniwasan ni Elias na sagutin ang tanong. Sino nga ba kayo? Kayo ba'y nag-aral? Nalubos ang paniniwala ko sa Diyos, nang mawalan ako ng paniniwala sa kapwa. Nalinawan ni Ibarra na hindi naniniwala sa katarungan ng tao si Elias. Humatol upang makagawa ng mabuti at hindi masama, upang makabuo at hindi makasira, sapagkat sa sandaling makagawa ng kamalian, hindi na malulunasan ang kasamaan niyang nagawa. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Elias. Kailan ko kayo makikitang muli? Kailan mat kailangan ninyo, may pagkakautang ako sa inyo. Ang mga pinakamataas na tao ng lalawigan ay magkakaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Masaya ang kainan. Hindi pa nangangalahati ang kanilang pagkain. Isang telegrama ang iniabot kay Kapitan Tiago. Mga Ginoo, darating ang general at sa aking bahay manunuluyan. Nagmamadaling nilisan ni Kapitan Tiago ang hapag. Ang alkalde, ang alperes at ang kapitay tumanggap din ng telegrama. Mga kasama, ipagpatuloy natin ang pagkain. Mamaya pang ika-4 ng hapon ang dating ng general. Napupuna kung wala rito si Padre Damaso. Napagod marahil. Si Padre Damaso ay nakita nilang dumating. Sinalubong sila nito ng ngiting mapanlibak. Lahat ay masayang bumati, maliban kay Ibarra. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong reverensya. Ako ay walang kamuwangan sa arkitektura, ngunit binabaliwala ko ang mga arkitekto at dinudusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang isang paaralang tulad ng ipinatatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng dalubhasa. Ano bang dalubhasa?
Iya'y nagpapakilala lamang ng higit na kamangmangan ng hangal kaysa Indio na nakapagpapatayo ng sarili nilang bahay. Ang lahat ay napalingon kay Ibarra na noon ay namumutla, ngunit nagpatuloy ng wari nakikipagmabutihan kay Maria Clara. Ang Indio ay kilala na ninyo. Matuto lamang ng bahagya ay ituturing ng siya'y doktor, lalo na kapag siya'y napunta sa Espanya. Padre, hintay muna kayo. At silang lahat ay magbabayad. Diyos ang makapangyayari, at upang wag nating makita ang kahihinatnan, ay kailangan tayo maging bulag. Ang mga ama ng mga taong sukab ay pinarurusahan na ngayon pa lamang, namamatay sa bilangguan at di walang mahigang. Hindi na natapos ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin. Nang mabanggit niya ang ama ni Ibarra, dinaluhong siya ni Ibarra at pinadapo ang matigas nitong kamao sa ulo niya. Bumulagta ng patihayaang kura na agad nahilo. Sa kabiglaan ng lahat, isa may di nakapamagitan. Layo kayo kung hindi ninyo ibig na mamatay. Si Ibarra ay nawala sa kanyang sarili. Si Padre Damaso, na noon ay nagpipilit tumayo, ay isinalya ni Ibarra hanggang sa mapalukod ang pari. Walang nakapaglakas ng loob na umawat dahil sa kutsilyong hawak ni Ibarra. Nakikita mo ba ang katahimigang iyan? Ikaw ay sugo ng kabanalan. Paring puno ang bibig ng pananalig, ngunit ang puso ay hindi at lusak. Hindi mo man lang naisip ang iyong ama, iyang kahalagahan niya sa iyo. Sa pagtitipong ito, sa lahat ng naririto na iyong hinahamak ay wala kang katulad ni isa man sa kanila. Sa pag-aakalang papatayin ni Ibarra ang hawak na praile, ay nagtangkang lumapit ang mga nakapaligid. Huwag kayong lalapit. Natatakot ba kayong marungisan ng masamang dugo ang aking kamay? Inalipusta ang aking ama, siniraan, inusig, at ginamit ang mga mangmang laban sa kanya, at ginamit pa ang kapangyarihan ng isang pari. Nilapastangan ang kanyang libingan, nilait ang kanyang alaala, at ngayon pati ako na ang kanyang anak ay pinag-uusig. Itatarak na lamang ni Ibarra ang kutsilyo nang mabilis na namagitan ang isang dalaga at napigilan ang nakaakmang bisig ng binata. Nawalan ng lakas ang binata sa titig ng kasintahan at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak kay Padre Damaso. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang hawak na kutsilyo. Tinakpan ni Ibarra ng kamay ang kanyang mukha at parang baliw na lumayo sa karamihan ng tao. Iba-ibang balita ang mabilis na kumalat sa buong bayan ukol sa naganap na pangyayari sa pagitan ni na Padre Damaso at Ibarra. Mabuti nga sa kanya, nagbayad lamang siya sa marami niyang utang. Kaninang umaga lang ay gumawa siya ng hindi mabuti sa kumbento. Ang mga matatanda na naghihintay sa pagdating ng Kapitan General ay iba naman ang palapalagay. Mahirap sisihin ang sino man dahil sa hindi natin alam kung sinong may sala, ngunit itong nakapagtimpi lamang si Ibarra. Sanay. Ang naganap ay kabaligtaran. Si Padre Damaso ang nag-iisip bata at si Ibarra naman ang nag-iisip matanda. Ang wika ninyo'y walang umawat, maliban sa dalagang anak ni Kapitan Tiago. Iyan ang higit na makasasama sa binata. Hindi siya mapapatawad dahil sa takot sa kanya. Ang mga babae ay may kani-kanya ring kuro-kuro. Ikararangal ko ang mga anak ko kung maipagtatanggol nila ang alaala ng kanilang magulang na yumao na. Kung kayo kaya ang may yumao ng asawa at isang araw ay inalipusta ang kanyang alaala at nakita ninyong hindi man lang pinansin ng anak ninyo ang nangyari. Hindi ko siya bebendisyonan. Hindi dapat sabihin yan ng isang ina, ngunit hindi ko rin malaman kung anong aking gagawin. Sa ilalim ng isang tolda sa liwasan ng bayan ay alamin naman natin ang usap-usapan ng mga taong bukid. Sa nangyaring ito ay hindi na matutuloy ang pagkatayo ng paaralan. Sino nagbalita na tayo hindi na magkakaroon ng paaralan? Ako ang nagbabalita sa inyo, sapagkat si Ginoong Crisostomo Ibarra ay tinawag na pilibustero ng mga paring puti. Wala nang paaralan.